Ah, Kahapon din po, sabi ko nga sa kanila, I am your emergency or ambulance preacher. Dahil wala silang makuha at sa biyaya ng ating Panginoon, ako po ay pinayagan ng aking amo na makalabas in a dying minutes, no? Sabi, sige, punta ka doon, pero bumalik po ako doon. Kaya agad-agad akong pumunta rito. And then, mabilisan lang. Sabi ko, wala una ako babalik. At nakakatawa po ko. Nagmamadali. Alam, meron pa ba ako? Kaya ko na sinabi sa inyo, ako po'y sagad sa trabaho dito sa bago kong amo. At the same time, gumagawa po ako ng preaching ko, ng outline ko, ng mga ilustrasyon na pwede kong ipasok sa aking preaching. At sabi ko, paano ko mapagkakasya ang mga bagay nito? Sabi ko, pahinga ng konti, kailangan gumawa ng outline. Kumuha ng outline, mag-isip ng mga passages, Panginoon. Amen. Medyo may konting pressure, may konting stress. Mabuti na lang po at mayroon pa akong buhok. Dahil kita nyo naman, sa dami na tumatay sa unahan na to, ibig sabihin po niyan, nakikita, nababanaan kapag ang isang pastor ay pressure at may stress. Kaya huwag natin i-stress ang ating mga pastor. Amen po? Mahaba-haba pa. Seriously, mga kapatid, hindi po ako nagre-reklamo. Hindi po ako nagre-reklamo bagkus ito po'y inaari kong pagpapala at pagkakataon na binibigay sa akin ng ating Panginoon. Isa po itong malaking karangalan sa akin at tumayo rito para sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. And if you love what you are doing for the Lord, keep going. Carry on. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. It was one approved by God. Amen? Present yourself as one approved by God. As we welcome the new year, 2 days na lang, 2 days, 3 days, ay matatapos na po ang taong 24 at 2025 na. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagpapala sa buhay natin. Amen po? Amen. Pagbuti ng ating Diyos. Now, I have a very important question for all of us. Ngayong malapit ng matapos ang taong 2024, ilang araw na lang? 2 days. 2 days. Amen po. 3 days. Sige, pag-usapan niya. 2 days. O mamaya nyo na pag-usapan. Matatapos na po ang 2024. At kung i-inventaryohin natin ang ating buhay o sarili sa harapan ng Diyos, ito po ang katanungan. Listen, ito po ang katanungan mga kapatid. What have you done for the Lord? Namnamin niyo po itong question na ito. Itong katanungan na ito sa buhay natin. What have you done for the Lord this year of 2024? Or let's put it this way. May nagawa ba ako sa Diyos sa aking buhay? Ano ba ang nagawa ko sa aking buhay para sa Diyos? Diyan po tayo magbabase sa katanungan na yan. The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 15, please, signifies a standard of divine approval. And this approval comes from a life that aligns with God's will. Amen? Deeply rooted in the truth of His Word.
And Paul emphasizes the importance of being a workman o manggagawa na walang ikinahihiya o hindi nahihiya sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Isang reminder ni Pablo para kay Timoteo na kung ginagawa niya at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay ito ang nararapat. Tama po ba mga kapatid? At wala siyang dapat ikahiya dahil ito ay nakalulugod sa ating Panginoon. And you should be proud of by doing the will of God. Unashamed in everything for the Lord. Amen? Amen. Bakit ka mahihiya? Kung ginagawa mo ang lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Mahiya ka kapag hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Napakaganda po ng panimula ng talata niya na binasa natin kanina sa Tagalog. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sikapin mo. Sikapin mong gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At alam natin kung anong kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. Maging kaaya-aya sa Kanya. Meaning, it is not just you are trying. You need to achieve it. Tama mga kapatid? Na kapag ka hindi mo kaya, bibigay ka na? Hindi po. Gaya ni Pablo, sabi niya, I finished the race. Kailangan meron po tayong natatapos sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Hindi lang try and try. You need to achieve it or hitting your goal as children of God. Amen mga kapatid? Amen. And if we are doing the will of God rather than of men, then your life is approved by God. Tama? 2 thumbs up. Diba? 2 thumbs up. Sa Bisaya na, sabi ano po, okay kaayo. Di ba? Tama ba? Okay kaayo. Di ba? Korean ang dating, ano? Okay kaayo. Yun po ang bibigay sa iyo ng ating Panginoon. Approve ang buhay natin kapag tayo po ay nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At sabi po sa verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalo naglalayo sa tao mula sa Diyos. Iwasan mo ang usapang walang paggalang sa Diyos. Nonsense. Non-value talks, non-significant words. In other words, useless. Ito ang mga bagay na naglalayo sa mga tao sa Diyos. Meron pong kasabihan, whatever is in your heart, determine what you say. Kung anong nilalaman ng puso mo, yun ang nilalabas ng bibig mo. Kristiyano po tayo. Kailangan mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon ang lalabas sa ating mga bibig. Amen po? Amen. Bawal ang hindi magandang pananalita. Ito po ay wala po tayong pinatutungkulan. Ito po ang binasa natin. Sabi, Brad, ba't ganun naman message mo? Eh, Paskong-Pasko ngayon. Di ba? Sabi, ba't ganyan? Hindi po, yan po kasi, ang pinatutukulan po natin ay konektado do sa ating pinagbasihan. Ano ba ang nagawa mo para sa Panginoon? Nasayang ba ang buhay mo bilang mananampalataya sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng mga bagay na sinasabi mo, baka nasayang yan pananalita mo, imbis na naibigay mo sa ating Panginoon. The verse is telling us that if it is not beneficial for us, at lalong maglalayo sa Diyos, huwag mo nang gawin. O iwasan mo na.
Sabi nga ni Era o ni Joseph Estrada, kung wala ka rin lang sasabing maganda, manahimik ka. Tama? Tama po yun. Yun lang tanging naalala natin kay Era, ano? Naging presidente natin, wala na tayong ibang naalala sa kanya. But anyway, maganda naman din po yun. And James or si Santiago, sabi niya, and warn us or remind us, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Maliit na bahagi ng ating katawan, pero mayabang at kayang magyabang. Ganyan po ang nagagawa ng dila. Sabi po yan sa James, consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire. Ganyan po katindi ang nagagawa ng pananalita o dila. For example, sabihin ko, sample lang to hindi to totoo. Kunwari si Brother Arnel, sinabi ko, alam niyo ba si Brother Arnel, nakabuntis yan. Ngayon dahil sa sinabi ko yan, kakalat na yan. Kahit walang katotohanan. Ngayon pag kumalat yan sa kabuuan ng iglesia ng KFBC, uy talaga? Si Brother? Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Ganun po ang nagagawa ng ating dila. Parang apoy sa gubat na kayang silaban ang kabuuan ng kagubatan. Kaya sabi po, kung wala ka rin lang sasabihin maganda sa iyong pananalita, manahimik ka. Dahil ito po ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya ganyan po kadelikado ang dila, ang ating pananalita. Dapat po ito ay maawat at mapaamo. Dahil ito po ay nagpapahamak sa iyo at naglalayo sa iyo sa Diyos. Amen po? Amen. Kaya po bilang mga Kristiyano, ay pinag-iingat po tayo o mag-ingat tayo sa ating mga pananalita. Mga salita na lumalabas sa ating bibig na nawawala ng iyong paggalang sa ating Diyos. At higit sa lahat sa pagiging isang Kristiyano. Amen? And how these people recognize you or know you that you are a child of God if your words are the same like them. Ano ang pagbabasihan nila? Kung ang salita mo ay kapareho rin naman pala nila. Tama mga kapatid? Ganyan din pala siya magsalita. Kala ko ba Kristiyano yan? Remember mga kapatid that people are watching us. Meron din naman kantang God is watching us. Mas matindi po yung, but here, people are watching us. Inuobserbahan nila tayo. Tama mga kapatid? Amen. Kaya po sabi sa talata ng ating binasa, huwag mo nang gawin. Iwasan mo. And if not, ang buhay mo, ang buhay natin ay hindi aprobado sa ating Diyos. Now, let's dig deeper on how God will be pleased in our lives and to be approved by Him. Again, sinabi ko sa inyo kanina, next week will be another year. Another year to face and another year to live. Tatanda na naman tayo, Maray. Number one, did we seek Him? Again, did we seek Him first in our lives this year? Kanina sinabi ni Nanay, Matthew 6, chapter 6, verse 33. Kapisado na natin yan. Yes, we heard this verse a lot of times. We read it many times. We quote it a lot of times. We are inspired of this verse many times. But the big question is, have we done it?
Hinanap mo ba ng una ang ating Panginoon sa buhay mo? Kung nagawa mo this year, amen, praise the Lord, ipagpatuloy mo this coming 2025 at sa mga susunod pa, God willing. And if not, what is the reason? Ano ang dahilan bakit hindi mo nauna ang ating Panginoon? Bakit hindi mo nagawa? At bilang mga lingkod ng Diyos, may mas mahalaga pa ba sa buhay mo na iba kaysa unahin ng Diyos? Walang nakakasagot, di ba? Guilty kasi tayong lahat. Naiintindihan niyo ba yung mga sinasabi ko? Yung ating mamaya, pagbantaan niyo ako mamaya paglabas dyan. Ha? Ito po'y bumabase tayo sa ating pinagbasihan ngayong salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. But look on the promises of God sa ating mga mananampalataya. Pagbabasihan po natin ng Matthew 6:33. If we seek God first and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka ba masaya nun? Kapag inuna mo ang ating Panginoon, lahat ng mga bagay na to ay ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoon. Tama po ba? God is true to His promises. Amen? And kung uunahin mo yung ang ibang bagay sa buhay mo, meron ka bang reward na matatanggap? Hindi mo na inuna ang Diyos? Umaasa ka pa na pagpapalain ka ng ating Panginoon? O didinggin ka niya sa iyong panalangin? Ang hirap po kaya nun, parang lugi ang ating Panginoon. Hindi ka na nagtatapat sa Kanya. Tapos umaasa ka pa na didinggin ka ng Diyos. Kapag tapat ka na nagsisilbi at naglilingkod sa ating Panginoon, pagpapalay ka at umasa ka na didinggin ang iyong dalangin. Amen? Pagpapalain ka ba ng Diyos? Malamang hindi. Aprobado ba yan sa harapan ng ating Panginoon? Malamang hindi. Nakakalugod ba yan sa Diyos? Malamang hindi. Kapag hindi mo inuna ang ating Panginoon. Because there is nothing more important than seeking God first sa iyong buhay. Amen? Amen. Part-time? Sino nagpa-part-time dito? Huwag na kayo tumaas. Hindi mahalaga. Hindi mahalaga yan, mga kapatid, at ibang mga bagay. Araw na linggo, magpa-part-time tayo. Again, wala po pinatutungkulan na. Ito po ay kasama sa aking paliwanag. Araw na linggo, magpa-part-time ka, kikita ka ng, magkano ang rate ngayon? 70? 70? Magkano bigay sa'yo? Nagkakabisto na. Sabihin na natin 100 per hour. 200 2 hours. 300 3 hours. 400 4 hours. Oo, meron kang salapi na hawak. Pero ano na mismo? Ang pagpapala ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Na mismo ang fellowship mo sa iyong mga kapatiran. Na mismo ang pagkakataon na pwede ka makapanambandal sa ibang lugar. Hindi sila kakapanambahan. Huwag mo sayangin ang mga bagay na yun. Pagkos sinabi ng ating Panginoon, kung uunahin mo siya, ikaw ay pagkakaloban niya ng mga bagay na pangangailangan mo. Bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot sa buhay mo na kasi wala ka nito? Again, sinabi ko sa inyo, tunay ang Diyos sa nangako. Kung ikaw ay magiging tapat sa Kanya, ipagkakaloob niya ang iyong pangangailangan ayon sa Kanyang kalooban. Ang mahirap nito, nagpapatay ka na, may sakit ka pa. Di ba? Inuubo ka na, masakit na likod mo. And then saan mapupunta yung kinita mo? May tama ka. Di ba? Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, if we seek Him, if we seek God in His righteousness,
And all these things shall be added unto you. Seek Him first, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan natin sa buhay. Alam ng Diyos na kailangan natin ng pera. Ako rin. Kailangan ko rin ng pera. Pero huwag tayo mag-part-time. Amen? Kayang ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Na every Sunday kailangan nandito tayo. Hindi by force. Because of love sa ating Panginoon. Ngayon po tapos na ang worship service. Huwag naman. Huwag muna. Meron pang ibang gawain. Ibuhos natin ang ating pagkakataon ng ating buhay at buong isang araw para lamang sa ating Panginoon. Amen? Naisin lamang ng Diyos sa iyo ay unahin mo siya. At kasunod niya ay pagpapala. Amen? Seeking God first is also a way to exercise your faith. How? Logo dating, no? How? How? Papaano? Or paano? Look on the life of Daniel. Kalala niyo si Daniel. Diba? Daniel, sabihin natin in Daniel 6, mababasa niyo ito. Daniel, his life is in danger. When the new law was approved by King Darius, na nagsasabing walang ibang sasambahin kundi si Haring Dario lamang, yan po kasi ang panukala ng kanyang mga kasamahan o yung mga taong galit sa kanya, yung may mga posisyon din na naiinggit kay Daniel. At ang sabi po ng bagong batas o decree na walang ibang sasambahin kundi si Haring Dario lamang. At kung meron man, ito ay paparusahan ng kamatayan. At ano po ang ginawa ni Daniel after hearing the decree o yung bagong batas? He went back to his room and opened the window muna. He went back to his room and prayed 3 times. Tama mga kapatid? Yes. Daniel 6 or Daniel. For him, it's more important to seek God first. Amen mga kapatid? Sa kabila ng nanganganib ang kanyang buhay na sa tingin natin ay siya'y pwedeng mag-alala, matakot, ano po ang ginawa niya? Ako'y lalapit sa ating Panginoon. Na sa kabila na ang buhay ko ay nasa danger, still gagawin ko ang kalooban ng ating Panginoon. I will seek God first. And I will pray 3 times daily. Anyway, tayo rin naman po nagpe-pray ng 3 times. Di ba po, no? Umaga, kakain ka ng almusal. Tanghalian, magpe-pray ka. Hapunan, dahil pa nga natin si Daniel, minsan na 4 pa bisa, di ba? Kasi may snack pa tayo eh. Pero hindi po yun. Daniel seek God first sa kanyang buhay when he prayed 3 times daily sa kabila ng nanganganib ang kanyang buhay. For him, it's more important to seek God first. And his life is in danger, but no matter what, I will seek the Lord. And we know the outcome or the result. God bless Daniel sa kanyang buhay. Pag inuna mo ang ating Panginoon, guaranteed, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? One reason that your life will be approved by God is to seek Him first in your life. And James chapter 1, sabi po doon, James chapter 1 said that, be doers of the word, not hearers only. Tama po ba yan? Huwag mo lang pinakikinggan ang salita ng Panginoon. Huwag mo lamang binabasa ang salita ng ating Panginoon, kundi
bigyan mo ng aksyon at pagkilos ang salita ng ating Panginoon. Tama po ba? Narinig mo rito, baka lumalabas lang dito. Be doers of the word, not hearers only. Lastly, kapit na tayo matapos. Serve the Lord. Amen? Did we serve the Lord faithfully this year of 2024? Amen? Ganyan din po kahapon sa Sabado eh. Sometimes may guilt eh, di ba? May guilt tayo. Na hindi natin talaga lubos na paglingkuran ng ating Panginoon sa taong ito. And God will give us another chance this year 2025. Ayusin mo na buhay mo. In Deuteronomy chapter 10 verse 12 in King James Version, and now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? Ano ba ang hinahanap ng ating Diyos? But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. To serve the Lord thy God with all your heart and with all your soul. Meaning, a total commitment in serving the Lord. Amen, mga kapatid? No partiality, no installment. Sabi nga sa mga Chinese, pagka bumibili tayo ng mga gulay o anuman, no hap-hap. Ano po ibig sabihin ng no hap-hap? Puro yatkan lang ng yatkan, walang kalahati. Yan po lagi marinig natin. No hap-hap. Ibig sabihin, walang kalahating kilo. Puro yatkan. Ganon din po sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, hindi dapat kalahati lang ng ating buhay. Hindi 50% ng ating buhay, hindi 70% ng ating buhay. Kabuuan ng ating buhay. Amen po? And we have to give our best in serving God. Ito po'y sinabi ni Moses sa mga taga-Israelita dahil ang titigas na po ng ulo ng mga Israelita. Sinabi niya po itong mga pananalita dahil ang mga Israelita po ay naghahanap na ng ibang Diyos-Diyosan sa buhay nila sa kabila ng katapatan ng ating Panginoon. Sila'y mga nagmumurmur, nagre-reklamo. Kaya sabi po ni Moses sa kanila, listen to his voice. And so they were given a definitive call to fear the Lord, walk in all His ways, to love Him and worship Him with all their heart and soul. The story of Moses and the Israelites in wilderness teach us that whatever comes sa buhay natin, still, we serve the Lord. Unlike these people, the Israelites, when they experience hardship while in the wilderness, puro reklamo. Laging nasa barangay hall. Laging na kay tulpo. They turn their back on the Lord. They have rebellious heart. Minsan, ang buhay natin ganito. Na kapag hindi tayo nasasagot kagad ng ating Panginoon, na sa tingin natin ay parang lugi tayo,
Minsan tinatamad na tayo maglingkod sa ating Panginoon. And the worst of all, itong mga Israelita, they worship other gods. That's why Moses spoke to them and said, fear the Lord. Walk in all His ways, and to love Him and serve thy God with all your heart and soul. We don't just serve the Lord kasi we receive blessing. Diba? Tama mga kapatid. Magaan ang buhay natin. Masaya tayo kapag nakakatanggap tayo ng pagpapala. Excited kang pumunta sa iglesia. Kasi nakatanggap ka ng blessing. Diba? We don't just serve the Lord kasi He answered our prayer. We don't just serve the Lord kasi mapayapa ang buhay mo. Paano kung hindi? Paano kung hindi tinutugon pa ng Diyos ang iyong panalangin? Matamlay tayo? Wala na tayo sa mood? But listen to this mga kapatid. In any circumstances, any condition, any situation na ating buhay, we have to serve the Lord. Amen. Wholeheartedly. Amen? Amen. Ikaw kapatid, masaya ka ba na naglilingkod ka sa ating Panginoon? Amen? Amen. Dapat maging masaya tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming obstacle sa buhay natin. Tama mga kapatid. Maraming obstacle na pwedeng humadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. But do not let these things overcome your life. Wala kang pamasahe para makapunta rito. From Yunlong, pwede naman maglakad, di ba? Huwag bawal kasi may tunnel fee pa pala. Tumawag ka sa mga kapatiran. Hindi kayo hihindihan yan. Anong number ng Alipay mo? O, di ba? Ito na yung octopus ko sa'yo na. Pakiloadan na lang. Kapag ka desire mong maglingkod sa Panginoon, there is no impossible. Tama? Lahat posible. Kumplat. Tama mga kapatid? Kung naisin mong makarating, makapunta, makapag-fellowship dito sa ating iglesia, huwag kang mag-alala, gagawa ng kaparaanan ng ating Panginoon. Amen. Maraming obstacle ang buhay natin. Pero huwag mo hayaan na umadlang ang mga obstacle na to para hindi ka makapaglingkod sa ating Panginoon. Rather, continue. Amen po? Amen. And also, Moses mentioned that many Israelites worship other gods because these people thinks, which is the Israelites, that the God of Moses, which is the Almighty God, cannot provide what they need while in the wilderness. Diba? Para bang wala na silang paggalang sa Diyos, na para bang wala naman na yan eh. Tumatalikod na nga sila sa ating Panginoon eh. At hindi na kayang, sa tingin nila, hindi na kayang i-provide ng makapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga pangailangan. Which is, hindi po katotohanan yun. Wala po katotohanan. Talagang meron lamang po silang diferensya sa kanilang mga puso. Matitigas sa kanilang mga puso. Dahil na-spoil po sila na sa tingin nila lahat kasi ng mga pangailangan nila pinagkakalob ng Diyos. Pag mainit, may habong ng ulap. Nangangailangan sila ng tubig, binibigay ng Diyos. Nangangailangan sila ng mga bagay na kanilang makakain, ipinagkaloob ng Diyos. Nasanay sila sa mga ganung bagay. Na kaya nang sila'y hindi pinagkalooban kagad ng ating Panginoon, sila'y nag-murmur natin, nag-complain sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Moses, love your God with all your heart, with all your soul. Serve Him no matter what. Amen? Amen. Sa buhay natin, hindi natin namamalayan, we already turn our back and idolizing other things sa buhay natin. Hindi natin namamalayan yan.
instead of worshiping true and living God. Napaganda po ng sinabi ni Joshua, malapit na po tayo matapos sa aking introduction. Napaganda po ng sinabi ni Joshua, sa Joshua chapter 24, and this verse is very familiar sa inyo. Sabi niya, sige, sumamba kayo sa inyong Diyos-Diyos na gusto nyo. Sambahin nyo ang mga Diyos-Diyos na yan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Bahala kayo dyan. But ako, kasama ng aking pamilya, mga mahal sa buhay, sasamba kami sa tunay na Diyos. Yun po ang naisin ng ating Panginoon. Wala tayong ibang sasambay sa buhay natin, kundi ang tunay na Diyos at buhay na Diyos. Amen? Amen. Prioritize God in your life, and God will also prioritize you. Ayaw niyo ba nun? Amen dun. Amen. And our God is a jealous God, but in a nice way. Tama mga kapatid? Ayaw ng ating Diyos na may kahati. Ayaw ng Diyos na mabaling ang buhay natin sa ibang bagay. Ayaw ng Diyos na kalahati lang o hindi sapat ang panahon ay binibigay mo sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay buong-buo mong ibibigay ang buhay mo sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay tunay mo siyang paglingkuran. And God wants us to serve Him with our whole heart and with all our soul. Our dedication, our commitment, our time, and serve Him faithfully. Amen po? Amen. And listen mga kapatid, and the approval of God will be given to you. The next is blessing. Amen? Amen. Blessing from God. Ang ating pong goal o layunin sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos ay maging isang mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. A sweet aroma. Ikaw po ay mabangong samyo kapag ikaw po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nagagalak po at natutuwa ang ating Diyos sa buhay mo. Again, sabi nga, okay kaayo. Parang talaga Koreano, datingan mo. Gawin mong kapatid, that this coming year, 2025, is another chance given by God na gawin mong sweet aroma o mabangong samyo ang iyong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Napakasarap po sa pandinig na ikaw ay masabihan. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Napakasarap po masabihan yan, di ba mga kapatid? Amen. Ang galing mo, di ba? Well done. Luto ka na. Well done. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Palakpakan natin. Tayo po yung malalaki. Maraming salamat, Panginoon. Unang-una sa banal na Espiritu na siyang naghari sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming paglilingkod na ito. Kung kami man ay nagkulang sa taong ito, Panginoon, muli ay kami binibigyan mo ng pagkakataon sa parating na taon, ang 2025. Nawa sa aming buhay, unahin ka namin at paglingkuran ka namin na may katapatan.
na sa ganoon ang aming buhay ay mabangong samyo at aprobado sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakataon na ito'y magampanan namin na nagmo-motivate sa amin dahil kami umiibig sa iyo, Panginoon. Hindi namin gagawin ang mga bagay nito dahil obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig, Panginoon, sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kalayaan na pinagkakaloob mo sa amin. At muli pa, ulitin ko, O Diyos, datnan mo kami na nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Muli, salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Papulit pa salamat ang aming binabalik sa iyo sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon.